Tayo po'y mananalangin. Amang Yahuwa, pinakadakila po sa lahat. Pinupuri po namin ang iyong napakabanal na pangalan. Kami po ay sama-sama nagpapasalamat sa iyo sa lahat po ng iyong kabutihan, kagandahang loob, pag-iingat, at mga biyaya na pinagkakalob mo po sa amin. Ama, salamat po, binibigyan pa rin po kami ng pananampalataya. Binibigyan mo po kami ng malinaw na kaisipan upang maunawaan po namin ang lahat ng iyong kalooban. Bihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang. Maawa ka po na tanggapin ang bawat sa amin at naway linisin mo po ang aming mga puso at kaisipan. Tulungan mo po ang maihanda namin ang aming mga sarili sa aming gagawing pag-aaral ng iyong mga salita. Pasbasa mo po ang iyong lingkod na magtuturo sa amin ng iyong mga kalooban. Naway ibuhos mo po ang iyong biyaya. Naway maunawaan po namin ang iyong kalooban at naway maipagpatuloy po namin ang pagsunod sa iyong mga utos. Pakitanggap po ang bawat sa amin. Tulungan mo po ang lahat ng iyong mga lingkod. Pagalingin mo po ang mga may karamdaman. Maanong tanggapin mo po ang aming handog at ay panatilihin po kami tapat na naglilingkod sa iyo. Lahat ng ito po, Ama, aming hinihiling sa pangalan po ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Yahushua. Amen. Mga mahal na kapatid, inaanyayahan po namin kayo, tayong lahat na dumalo sa ating pagsamba po ngayong umaga, na makinig po at sundan nating mabuti yung ating pong pag-aaralan upang malaman po natin ng bawat isa sa atin na kung saan tayo po lumulugar o dapat lumugar habang binabasa po natin ang mga talata ng Biblia. Sa ganito pong paraan, mga kapatid, sa topic po natin ngayon na ang katapatan at kataksilan kay Yahuwah, makikita po natin kung gaano kalalim yung substance po, gaano po kalalim yung essence po ng ating pag-aaral ngayong umaga. Kaya magsimula po tayo sa ating pag-aaral, mga kapatid. Paano naitatag ang sukatan ng katapatan kay Yahuwah? Magsimula po tayong bumasa dito po sa Exodo, sa kanyang 23 at Deuteronomio 6, 4 at 5, ganito po ang ating mababasa. Sinabi ni Yahuwah, ako si Yahuwah na inyong Diyos, naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Makinig kayo, o mga mamamayan ng Israel. Si Yahuwah na ating Diyos ay iisang Panginoon lang. Mahalin ninyo si Yahuwah na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong niyong lakas.
Papaano po na itatag ang sukatan ng katapatan kay Yahuwah? Ay sa pamamagitan po ng pagsukat sa eksklusibong pagsamba kay Yahuwah. Ano po ang ibig sabihin ng eksklusibong pagsamba kay Yahuwah? Ang sabi, walang ibang Diyos sa harapan niya. Tinatanggihan yung lahat ng anyo, shape o form ng idolatry. Yun po ang pangunahing sukatan ng katapatan kay Yahuwah. Ano pa? Kinikilala niya na si Yahuwah po ay iisang Panginoon. At nararapat lang po na mahalin ng buong puso, mahalin ng buong kaluluwa, mahalin po ng buong lakas. Ano po ang mga ginawa ni Yahuwah upang mamaratili po yung katapatan sa Kanya? Basahin po na sa next slide. Ganito po ang ating mababasa. Sa Genesis 12:1, Josue 24:2 at Nehemias 9:7. Sinabi ni Yahuwah kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay papasalupaing ituturo ko sa iyo. At sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ni Yahuwah ng Diyos ng Israel. Ang inyong mga magulang na itumahan ng unang panahon sa dako roon ng ilog, na dilit iba si Thare na ama ni Abraham at ama ni Nakor, at sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. At kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa dako roon ng ilog at pinatnubayan ko siya sa buong lupain ng Kanaan at pinarami ko ang kanyang binhi at ibinigay ko sa kanya si Isaac. Kayo ang Panginoong Diyos na pumili kay Abraham at naglabas sa kanya sa Ur, nasakaw ng mga Kaldeo at pinangalanan niya siyang Abraham. Tanong po natin, ano po ang mga ginawa ni Yahuwah upang mapapanatili po yung katapatan sa kanya? Nabasa po natin yung sitwasyon na inutusan po ni Yahuwah si Abraham na lubas do sa Ur. Bakit po? Bakit inutusan ni Yahuwah na si Abraham ay lumabas sa Ur? Sapagkat po si Abraham nasa kalagayan napapalagiran siya ng pagsamba sa ibang mga Diyos. Idolatry. Ang tawag po sa polytheism. Ito po ang pinakmakalinaw na pahayag ng kasulatan na inuugnay yung pagkilos ng Diyos na pagkuha o pag-alis kay Abraham mula sa idolatry o idolatrong relosong kapiligiran niya, yung environment niya. Aalisin siya doon. Bakit po? Sapagkat yung ama niya, si Terah, yung kanyang ninuno doon sa ibayo ng ilog ng Euphrates, ano po? Yung Mesopotamia, sentro po yun ng polytheism. Sentro po yun ng maraming Diyos-Diyusan. Kaya ang ginawa ni Yahuwah, aalisin niya si Yahuwah, alisin ni Yahuwah si Abraham doon sa Ur. Pero pansinin niyo, mga kapatid, nauna po muna yung pagpili ni Yahuwah kay Abraham. May proseso Nang pagkapili ni Yahuwah kay Abraham, ipinahayag na po niya yung kanyang pagtawag. Kasunod na po yung patnubay sa kanya. Yung paglipat niya sa iba-ibang dako. Kaya, doon sa prosesong ito mga kapatid, mapapansin nyo, nagsisimula po kay Yahuwah yung pagpili. Patapos inalis niya. Makikita po niya sa proseso na to, ang initiative po, mga kapatid, nagsisimula po kay Yahuwah. Hindi po ayon doon sa sariling kabutihan o doon sa pagsunod ni Abraham. Hindi po. Doon kay Yahuwah mismo nagsisimula yung initiative ng pagpili at pagbubuod. Ano pa po ang ginawa ni Yahuwah na tulad ng ginawa niya kay Abraham? Sa next slide, ganito po ating mababasa. Sa Genesis 4:45, 45:7, translated po sa Tagalog AMP version sa English, isinugo ako ng Diyos sa Ehipto na mauna sa inyo upang mag-iwan para sa inyo ng isang nalalabing lahi sa lupa at upang panatilihin kayong buhay sa pamamagitan ng isang dakilang paglilitas. Ano pa ang ginawa ni Yahuwah na tulad na ginawa niya kay Abraham? Sabi niyan, yung pagkakataon na inutusan po ni Yahuwah si Jose. Sino ba si Jose? Siya po isang anak ni Jacob. Ano ang utos ni Yahuwah kay Jose? Pumunta ka to sa Ehipto.
bakit po pinapupunta ni Yahuwah si Jose sa Egypto? Sapagkat sa pagkakataon, sa panahon na yun, may mapanganib na darating na kagutom. Kaya sa kalagayan ngayon, para maligtas yung Israel, ang una niyang ginawa, inutusan niya si Jose, pumunta ka doon sa Egypto. Paano po ipinakita ni Yahuwah yung kanyang pagbubukod sa Israel bilang kanyang bayan? Ituloy po natin sa Genesis 47:27. Ganito po ang ating mababasa. Tumira ang mga Israelita sa Goshen na sakop ng Ehipto. Nagkaroon sila roon ng lupain at dumami pa ang lahi nila. Paano pinakita ni Yahuwah yung kanyang pagbubukod sa Israel bilang kanyang bayan? Aba, pinatira siya na ang mga Israelita doon sa Goshen. Alam niyo yung mga Egyptian, pag nasa nakilala na ang mga tao, regardless na sila'y pastor, ayaw nila noon. Gusto lang maging separate sila. Kaya, ginawa by design, ang Israelita, ibinukod doon sa lugar ng Goshen. Kaya makikita pa lang niyo, mga kapatid, yung pagtrato ni Yahuwah sa kanyang bayan. Kakaiba. Para ano po? Para protektahan yung kanyang bayan. Yung kanyang nalabi. Ipakita yung, makita yung malinaw ng pagkakaiba ng pagpili ni Yahuwah. Kaya makikita nyo, nandyan yung pag-iingat ni Yahuwah sa mga Israelita nang pinatira siya sa Goshen. Ano pa ang dahilan? Sapagkat alam natin sa history na magbibigay ng salot si Yahuwah sa kay Paraon. Bakit? Ayaw palabasin eh. Para wag madama yung Israelita, nandun sila sa Goshen. Di mo ba? Kahit anong salot yan, hindi sila maapektuhan. Ano pa ang unang ikadahilanan kung bakit ibinukod ni Yahuwah ang mga Israelita sa Goshen? Ituloy po natin yung basa sa Ezekiel sa kanyang 27-8. Pagkatapos, sinabi ko sa kanila, itakwil na ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong dungisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Dahil ako si Yahuwah na inyong Diyos. Pero nagrebelde sila at hindi nakinig sa akin. Hindi nila itinakwil ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan na Ehipto. Kaya sinabi ko, ibubuhos ko ang matinding galit ko sa kanila roon sa Ehipto. Ano po ang unang kadahilanan kung bakit ibinukod ni Yahuwah yung mga Israelita po doon sa Kohen? Katulad din po ng ginawa ni Yahuwah kay Abraham. Ano yun? Ilalayo yung Israelita doon sa influence ng kanilang kapaligiran. Alam niyo po ng Ehipto, maraming Diyos-Diyosan eh. Yung kanilang environment, yung pagsamba sa iba-ibang mga Diyos. Alam niyo, bagamat yung Goshen, nagbigay siya ng physical distance. Nahiwalay, diba? May proteksyon doon sa salot. Alam niyo, hindi rin napigilan. Hindi rin napigilan yung mga Israelita. Anong ginagawa na? Nakilok sila eh. Nakisali sila sa mga Egyptian para sumali doon sa idolatry, sa pagsamba sa iba't ibang Diyos. Ano ang dahilan po ba? Kung bakit binukod ni Yahuwah bilang mga nalabi yung bayang Israel at magtamo ng kanyang pag-iingat. Sa next slide, ganito po ang ating mababasa. Sa Exodo 19:3-5-6, umakyat si Moses sa bundok para makipagkita sa Diyos. Tinawag siya ni Yahuwah doon sa bundok at sinabi, sabihin mo ito sa mga Israelita na mga lahi ni Jacob. Kung lubos niyo akong susundin at tutuparin ang aking kasunduan, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko. Akin ang buong mundo. Pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa mga Israelita. Paano po? Ano po ang dahilan kung bakit ibinukod po ni Yahuwah yung mga nalabing Israelita, yung bayang Israel, at magtamo ng kanyang pag-iingat? Sapagkat po, makikipagtipan si Yahuwah dun sa mga nalabi na bayang Israel. Ano po yung tipan? Ay may kondisyon.
Ano yung kondisyon? Ang kondisyon ay lubos na pagsunod ng Israel doon sa kasunduan. Yan po yung covenant. Yun po yung Mosaic covenant. Yun yung covenant din na ginawa sa Sinai. Ano yung covenant na yan? Yun po yung pakikipagtipan. Yung tipan na kanilang susundin, yung tipan ni Yahuwah. Pipiliin ni Yahuwah yung bayang Israel all among nations para maging mamayan o maging bayan ni Yahuwah. Yun ang kondisyon doon sa parte ni Yahuwah. Ano itong tipan na dapat sundin ng Israel upang gawin silang mamayan o bayan ni Yahuwah? Ituloy po natin basa, Exodo 21:5-6. Sinabi ni Yahuwah, ako si Yahuwah, na inyong Diyos na naglabas sa inyo ng Ehipto, kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na inyo na anumang bagay sa langit o sa lupa sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin. Dahil ako si Yahuwah na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napopoot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Ano po itong tipan na dapat sundin ng Israel upang gawin silang mamamayan, piniling bayan ni Yahuwah? Ang sabi, yung tipan na si Yahuwah po lamang ang kanilang kanilang sasambahin. Hindi sila gagawa ng mga Diyos-Diyosan para sambahin at paglikuran. Hindi po. Ano po ang babalang kasama o kasamaan? Nararating kung sasamba sila sa ibang Diyos. Malinaw, explicit mga kapatid. Ang sabi, parusa na tatagal pati sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. Nakita nyo, sa anak, third and fourth generation, yung parusang igagawad ni Yahuwah sa sino man na sasamba sa ibang Diyos, liban sa Kanya. Pero on the other hand, yung mga tapat kay Yahuwah, na siya lang po ang kikilalin na iisang Diyos na paglilingkuran at sasambahin, ang sabi niya, ipakikita ko naman sa kanila yung aking pagmamahal doon sa napakaraming henerasyon. Ano yung napakaraming henerasyon? Ganon din doon sa anak up to the third and fourth generation. Pakikita niya yung kanyang pagmamahal. Sinong papakitaan niya? Yung magmamahal kay Yahuwah. Yung susunod sa utos ni Yahuwah. Kaya itinuturing, mababasa na, makikita natin mga kapatid, itinuturing ni Yahuwah yung pagsamba sa Diyos-Diyusan bilang tuwirang personal na paglapastangan sa Kanya. Kaya sa Kanya, hindi ito maliit na bagay mga kapatid. It's really a big deal. Kapag sumamba ka sa Diyos, He takes it personally. Nilalapastangan mo siya. Ano po ang katunayan? Nang Israel ay forma nilang pinagtibay yung kanilang pagkikipagtipan kay Yahuwah. Next slide po. Sa Exodo 24:3, Exodo 24:8. Nang sinabi ni Moises sa mga tao, ang lahat ng itinuro at iniutos ni Yahuwah, sabay-sabay silang sumagot, susundin namin ang lahat ng sinabi ni Yahuwah. At isinulat ni Moises ang lahat ng sinabi ni Yahuwah. Exodo 24:8. Pagkatapos, kinuha niya ang dugo sa mga mangkok at iwinisik sa mga tao at sinabi, ito ang dugo na nagpapatibay sa kasunduan na ginawa ni Yahuwah sa inyo nang ibigay niya ang mga utos na ito. Ano ang katunayan? Ng Israel po ay formal nilang pinagtibay yung kanilang pakikipagtipan kay Yahuwah sa pamamagitan po ng verbal na pagpayag. At pagpapahayag na susunod sila ang mga Israelita doon sa tipan na ginawa ni Yahuwah sa kanila. Ano pang ginawa? Ay pinagtibay din po sa pamamagitan ng paggamit ng dugo. Kaya ang mga ito mga kapatid, nagbibigay ng pagpapatibay sa kasunduan. Pagpapatibay doon sa tipan ni Yahuwah sa bayang Israel. Ano ulit ang kasunduan mga kapatid? Ang kasunduan ni Yahuwah ay eksklusibong kasunduan. Eksklusibo lang para sa bayang Israel. Nakita nyo? Yung kasunduan, doon lang sa Israel. Hindi doon sa ibang mga bansa.
sa kanyang paligid. Hindi po eksklusibo yung kanyang tipan sa bayang Israel. Pero tandaan natin mga kapatid, ang napapalag doon sa tipan, sa kasunduan, ano po? Si Yahweh lang po ang dapat sambahin, si Yahweh lang po ang dapat paglingkuran at wala na pong ibang Diyos. Kaya yung Sinai na covenant o Mosaic covenant, tingnan nyo, yun ay specifically designed para putulin yung mga Israelita na sumamba sa ibang Diyos. Nakita niyo, yun ang design ng tipan na yun. Alam niyo, noong panahon na yun, tinatawag, wala pa yung Middle East niyan, wala pa yung West Asia na tinatawag. Wala. Ang tawag doon yung Ancient Near East. Ang tawag sa Tagalog, sinaunang malapit na silangan. Alam mo yung mga nakapaligid sa Israelita? Mesopotamia. Yan po yung Babylon, yung Assyria, yung Canaan ngayon, na tinatawag Canaan sa Biblia, yan po yung modernong Israel ngayon. Yan po yung Palestina, yung Lebanon na yan. Alam na natin yung Egypt, kapaligid sa Israel yan, makita niyo yung mapa, nandiyan yung Persia. Alam yung Persia? Yung po yung modern Iran. Iba pa yung Phoenicia, iba-iba pa. Kaya lahat sila napapaligid ng pagsamba sa ibang Diyos. Kaya yung mga kultura ito, malalim yung tradition, is all tradition sa kanila. Sumasamba sila sa maraming Diyos. Kaya karaniwan lang po yung polytheism. Yung Baal na yan, lahat yan, Diyos-Diyosan. Kaya napapalaman doon sa tipan ni Yahweh sa Israel, ako lang ang sasambahin mo at wala ng ibang Diyos. Ano? Ano? Ano ang unang pagtataksil ng Israel pagkatapos silang makipagtipan kay Yahuwah? Let's read the next line. Sa Exodus 32:3-4, ganito po ang ating mababasa. Kaya kinuha nilang lahat ang gintong mga hikaw at dinala ito kay Aaron. Tinipon ni Aaron ang mga at mga tinunaw at hinugis na baka. Sinabi ng mga Israelita, ito ang Diyos natin naglabas. Teka muna. Ang sabi raw, ito ang Diyos natin naglabas sa atin sa Ehipto. Napakadali nang tumalikod sa may tinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang baka at sinamba nila ito. Naghandog ang mga Israelita sa Diyos-Diyos ang ito at sinabi, ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto. Ano pong unang pagtataksil ng Israel pagkatapos silang makipagtipan kay Yahuwah? Nakita nyo? Habang si Moises po nandun sa bundok ng Sinai, abay mga Israelita. Gumawa sila gintong kuya, the golden calf. Yung pagkagawa ng ginawa, sinamba nila. Ano sabi na? Itong guyang baka na to, na ginawa namin, siya nagligtas sa amin. Siya naglabas sa amin sa Ehipto. It's unthinkable, right, mga kapatid? Lumis sila doon sa eksklusibong monotheismo na napapalaman doon sa tipan ni Yahuwah sa Israel. Kaya ito yung unang malaking idolatria. Unang gawain ng patataksil. Unang gawain ng paglabag sa tipan matapos po yung Sinai na tipan. Ano patapos Israel, laganap na, tuloy-tuloy na idolatria. Tuloy-tuloy na ang kanilang pagsamba sa iba-ibang Diyos. Nagsimula lang Diyos sa gintong guya. Nagtuloy-tuloy na kanilang paghihimaksik kay Yahuwah na siyang tunay na naglabas sa kanila sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngayon, ano naging pasya ni Yahuwah? Sa dahilang paulit-ulit ang kanilang paghihimaksik. Sa dahilang paulit-ulit nilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Anong pasya ni Yahuwah doon sa bayang Israel? Basahin natin sa next slide. Sa bilang 14, 28, 30, ganito po ang ating mabasa. Kaya sabihin mo ito sa kanila, ako, si Yahuwah na buhay. Buhay. Hindi katulad noong gintong baka. Ulit. Kaya sabihin mo sa kanila, ako, si Yahuwah na buhay, ay sumusumpa na gagawin ko sa inyo ang inyong hinihili. Pakinggan niyo mga kapatid, mamamatay kayo rito sa disyerto. Dahil nagreklamo kayo sa akin, walang kahit sa inyo na may edad na 20 taon gulang pataas ang makakapasok sa lupaing ipinangako na ibibigay sa inyo
na inyong titiran, maliban lang kay Caleb na anak ni Jephunneh at kay Josue na anak ni Nun. Ano naging pasya po ni Yahuwah sa dilang-dilang paulit-ulit ang pagsamba ng bayang Israel doon sa iba-ibang mga Diyos? Sabi niya, nagpasya siya, parurusahan niya yung buong henerasyon sa gulang na 20 pataas, maliban kay Caleb at Joshua. Mawawala ng bisa yung kanyang pangako, napapasok sila dun sa promised land, yung Kanaan. Hindi sila makasama. Bakit po? Sabi niya, lahat kayo mamamatay sa ilang. Hindi kayo makapasok dun sa pinangakong lupain. Alam niyo, kung babasahin yung context ng history ng Bible, alam niyo kung ilan namatay? More than 600,000. For all the 40 years, they're traveling in the wilderness. Yun ang parusa niya. Makikita niyo kung gaano kagalit si Yahuwah na hindi mo tinupad yung tipan sa kanya na siya ng Diyos ang sasambahin mo. Paano patuloy yung henerasyon o bansa ng Israel? Sapagkat yung 20 na babi namatay, pero 19 bilo nabuhay. Yun ang naging susunod na henerasyon. Ang tanong, ano ang pananatiling paninindigan ni Josue na nagpapakita ng kanyang katapatan kay Yahuwah? Basahin po natin doon sa same slide, diyan sa Josue 24:15, ganito po ating mabasa. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon kay Yahuwah, ay piliin nyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng unang mga magulang na paglilingkuran sa dakoro ng ilog, nabasa natin kanina yan, o ang Diyos ng mga Amoreo na lupay nila na inyong tinatahanan. Ngunit, sa ganang akin at nakang aking sambahayan, maglilingkod kami kay Yahuwah. Ano po na natiling paninindigan ni Josue na nagpakita ng kanyang katapatan kay Yahuwah? Malinaw siya, sinabi niya, sa ganang akin at ng aking sambahayan, maglilingkod kami kay Yahuwah. Mga kapatid, tanungin natin ang ating sariling individual. Ganyan din po ba ang ating paninindigan? Matindi? Resolute? Sa ganang akin? Paano yung mga head of household? Sa ganang akin, pati na ang aking sambayan. Kami, maglilingkod kami, magiging tapat kami sa ating Panginoong Yahuwah na iisang Diyos. Ganyan po ba ang ating paninindigan, mga kapatid? Tanungin natin. Siyasatin natin ang mga puso, mga kapatid. Kailan sinabi ito ni Josue? Nung nakarating na sila sa Kanaan. Nung nakapasok na sila. They settled down. Sinabi niya yan. Bakit? Anong dahilan? Bakit sinabi ni Josue yung ganitong pahayag? Sapagkat pinapanibago niya yung tipan. Ang pinapanibago? Nire-refresh niya doon sa bagong henerasyon. Itong tipan natin nakuha natin sa ating magulang. Anong tipan na yun? Sasamba tayo sa Sa iisang Diyos. Wala tayong Diyos-Diyosan. Ngayon, let's do a transition. Kaninong pagtuturo sa bagong tipan ang nagpapatunay ng pananatili ng katapatan kay Yahuwah? Sa next slide po, ganitong ating mababasa. Nang magkagayon, sinabi ni Yahushua sa kanya, lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo si Yahuwah mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Kaninong pagtuturo po sa bagong tipan ang nagpapatunay ng pananatili ng katapatan kay Yahuwah? Yung pagtuturo mismo na Yahushua. Inulit niya yung tipan kay Yahuwah sa kanyang bayan. Ano yung tipan na yun? Ganon din Pareho din. Si Yahuwah lang ang sasambahin, si Yahuwah lang po ang paglilingkuran. Yan po'y paninindigan. Matinding paninindigan. Nino? Ng Pangulo ng Eklesiya. Matinding paninindigan ng sino po? Ng tunay na pamamahalang pangkalahatan. Tanong, sino pa ang mga nanindigan liban sa Panginoong Yahushua? Tuloy natin bata sa unang Korinto sa kanyang 8:5-6. Ganito po ang ating mabasa. Sapagkat maraming, teka muna, ang nagsasalita po rito
ang Apostol Pablo po. Basahin natin, sapagkat maraming mga tinawag na Diyos sa langit, man o sa lupa, maraming Diyos, maraming Panginoon. Ito na. Subalit para sa atin, He's speaking on behalf of the Ecclesia. He's speaking on behalf dun sa mga faithful mamamayan, ang mga manampatay kayo siya. Sabi niya, para sa atin, iisa lamang iisa lamang Diyos, iisa lang po. Sino? Ang Ama. Kita niyo? Pareho din. Natuto. Yung manampatay kayo siya. Ganon din ang kanilang paninindigan. Yung kanyang eklesiya. Sa ganang kanila, kasama tayo dun mga kapatid. Sa ganang atin iisa lang ang Diyos. Ang Ama lang po ang ating papanginuinin. Ang Ama lang po na si Yuwa ang ating susundin at ating sasambahin. Nagkakaugnay o hindi? Nagkakaugnay. E anong paalala ng mga apostol sa eklesiya? Sa mananampalataya sa ating Panginoong Yusya ng kanilang panahon. Basahin natin sa unang 1, same lines, unang 5:21 at unang Korinto 10:14. Mga anak ko, anak sa pananampalataya mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Bakit pinag-iingat? The same thing. Ang kanilang paligid, ang kanilang environment, maraming Diyos-Diyosan. Kaya sabi, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Paano ang pag-iingat? Tuloy natin sa unang Korinto. Kaya nga mga minamahal, iwasan nyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ganun yung pag-iingat. Iiwas ka. Sulat yan ng mga apostol. Anong ginagawa? Palagi yan, nagbababala sila sa mga mananampalataya. Sa mga eklesiya. Layuan mo. Laganap kasi. Paligid. Everywhere you go. Di po ba? Left, right, and center. Puro Diyos-Diyusan. Kaya lumayo tayo, sabi nila. Bukod tanging katapatan kay Yahuwah, katulad din yan ng kalagayan ng Israel, napapaligiran ng na mapagsamba sa iba-ibang Diyos. Alam nyo, nakita natin kanina, monotheism, ibig sa isang Diyos. Meron silang tinatawag na polytheism. Poly meaning many. Maraming Diyos. Meron pang isa. Ano yun? Henotheism. Alam mo, yung Diyos, yung Hino, spelled H as in hotel, E as in echo, November and Oscar. Henotheism. Ano ba yun? Ang labas nun, may isang Diyos sa ibabaw. Yun ang main character. Sa ilalim nun, may iba-ibang Diyos. Kaya, nung panahon nila, may Diyos yung Grego, may Diyos yung mga Romano. Sa Grego, ang tawag sa Diyos nila, yung punong Diyos nila, Zeus. Z-E-U-S. Doon sa Romano, Jupiter. Yun sila yung mismong Diyos. Sa ilalim nila, maraming Diyos-Diyosan pa eh. Kaya si Hera, si Juno, pagdating, kung gusto mo sa marriage, doon sa family, doon ka doon sa Hera, doon sa itong Diyos ka pupunta. Ngayon, kung gusto mo sa mga sea, pagbangisda, sa earthquake, pupunta ka Poseidon, sa Greek, pupunta ka sa Neptune, sa Roma. Ibig sabihin nun, may kanya-kanya, yung unang Diyos, siyang premier eh. Tapos, may kanya kasi mga iba-ibang katangian. Yun lang ang specialty nila. Di ba ganun din yan sa Pilipinas? Di ba? Anong santo, anong kailangan mo? Magkaanak? Yun ang tatawagin mo Diyos. Anong gusto mo? Anong masistahan? Ito special natin yung Diyos to. Doon ako pupunta. Doon nagdilim ang mga tao sa pagsamba nila sa iba-ibang Diyos. Gumagawa sila kanya-kanyang hierarkya ng kanila-kanilang Diyos. Ang tanong, ano ang babala ng mga apostol doon sa mga sumasampalataya? Yung eklesiya po, anong babala ng mga apostol? Basahin po natin sa next line. Sa Gawa 28:30. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na iligay ng Espiritu sa inyong pangangasiwa. Teka muna. Anong sasalita po rito ay ang Apostol Pablo. Sinong kausap niya? Kita niyo. Yung nag-iingat sa eklesiya. Yung nag-iingat doon sa manampalataya. Yung nangangasiwa sa eklesiya. Ang sabi niya, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pag-alis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patao nilang lalapain ng kawan.
mula na rin sa inyo may lilitaw among you. Mula sa inyo may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang may kaya na sumunod sa kanilang mga lagat. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ano po? Anong babala ng mga apostol sa mga sumasampalataya kay Yahushua bilang kanyang eklesiya? Sabi, pagkamatay namin, ano mangyayari? Papasok na. Yung magpapanggap na propeta kuno. Anong gagawin nila? Ililigaw yung mga mananampalataya kay Yahushua. Yung mga propetang magsasalita ng ng mga kasinungalingan. Pag sinabing kasinungalingan, yung opposite ng katotohanan. Yung katotohanan, utos ng Diyos. Kaya magsasalita ng salita na hindi salita ni Yahuwah. Bakit nila gagawin yung mga ganun kasalanan? Para mapasunod, para ilikaw, para italikod yung eklesiya ng panahon ng mga apostol. Kaya kitang-kita nyo, yung magliligaw, nandun din sa liderato, di ba? Sa leadership ng eklesiya. Doon sa nangangasiwa, kita mo specifically, doon sa nangangasiwa, yung pagtalikod, magpapanggap na propeta, ilalagay ang mga tao para magbunga ng pagtalikod sa tunay na pananampalataya. Kaya yung pagtalikod sa eklesia is not an overnight thing. No. It's not gonna happen kasi they're gonna push back. Teka muna. Iba na yata yan. Hindi. Yung pagtalikod, unti-unti. It takes centuries. Yung proseso. Hanggang sa ma-adapt ng mga tao. Ma-adapt ng mga sumasampalataya. Naging is very normal. Kita nyo? Naging normal man eh. Nung inadapt na at hindi na salita ni Yahuwah, ano nangyari na? Naging tradisyon na siya. Ganyan din na nangyari sa nagtalikod sa nakarating pag-aaral, ang nagdakikot naging simbahang Romano-Katoliko. Diba? Anong nangyari? Naging institution na. It became institutional. It became an organized religion. Nagkaroon na silang centralized administration. Kinilangan silang imperyo. Ano pa nangyari? Hindi lang yun. Nagkaroon ng hierarchy na. Di ba? Ano hierarchy? Mula sa Papa, di ba? Nandun yung mga obispo, nandun yung kardinal, nandun yung arsobispo, at pa, nandun yung pare. Kita nyo? Organized religion, nagkaroon na ng pangalan, nagkaroon ng hierarchy. Nakikita niyo yung pattern nung natalikod ang unang eklesia patungo sa ating panahon, mga kapatid. It's not magic. Diba? Natalikod eh. Ano pa nangyari sa pagtalikod? Tingnan nyo. Yung First Council of Nicaea in 325, ang in-upgrade nila si Yahushua. Anong upgrade? Ginawa ng Diyos. Diba? Ginawa ng Diyos ang ating Panong Yahushua. Ano pa? Sa First Council of Constantinople sa 381, in-upgrade din nila ang Holy Spirit. Espiritu Santo. Ginawa na ng Diyos eh. Di ba? Unti-unti, nakikita, hayag na yung pagkakatalikod. Ano pa nangyari? Sa First Vatican Council sa 1869-1870, naging formal na tinawag na yung simbahan. Katoliko The Holy Catholic Apostolic and Roman Church. Rehistrado na. Kompleto na. Kaya pag tinamang Pilipinas, dati, ano ka ba? Jehovah ka? Hindi, Romano ako. Ano ibig sabihin Romano? Iglesia ko sa Roma. Ano nangyari sa eklesia ng Panginoong Yahushua? Wala na. Natalikod na. Totally. They turn around. Ngayon, tuloy pa natin. Ano ang inihula ng Biblia patungkol sa unang eklesia? Basahin po natin sa Zacarías, sa next line, 13:8, Gawa 2:39. Ganito po ang ating mababasa. Malilipol ang ikatlong bahagi ng naninirahan sa lupain. Ikatlong bahagi lamang matitira. Ang mga ito'y padadaanin ko sa apoy upang dalisayin
tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Ano po ang iniulat ng Biblia patungkol sa unang eklesiya? Ang sabi niya ay malilipol yung unang dalawang ikatlong bahagi. It was like divided into three. Yung unang dalawa, malilipol yun. Matitira yung pangatlo. Ang sabi, dadalisayin tulad ng pagdalisay sa pilak ginto. Kaya yung natira na yan, mga kapatid, tumugon yung dinalisay. Anong dalisay? Ang pagdalisay, titingnan din yung kanilang katapatan doon sa iisang Diyos. Yun din yung kaugnayan ng tipan mula kay Moses hanggang sa banibagong eklesiya. Ganon din po ang tipan. Sasamba tayo, iisa lang ang Diyos. Kaya yung tatlo, nakatie up po yun doon. Sa pagdalisay, titingnan, susukatin kung ikaw'y tapat o ikaw'y taksil sa ating Panginoong Yahuwah. Kaya ang sukatan, silang ba paglilingkuran mo? May kikilanin ka ba yung Diyos? Magtataksil ka ba? Sasamba ka sa mga taong nilalang na ginawa ng Diyos? Saan po ba nagmumula itong ikatlong bahagi? Linawin natin. Tuloy po natin basa sa Gawa, same line, Gawa 2:39. Ito ay sapagkat ang pangakong ito ay para sa inyo, sa Hudyo, at sa inyong mga anak, sa Hintil, at sa lahat ng nasa malayo, gaano man karami ang tawagin ng ating Panginoong Diyos. Saan po magmumula itong ikatlong bahagi? Ang sabi, dun sa malayo, dun manggagaling yung tatawagin na pagmumulan ikatlong bahagi. Ano ang gusto natin mapansin ninyo, mga kapatid? Lahat ng nasa malayo, I know, gaano man karami, hindi natin alam kung ilan. We cannot pin down anong census, ilan tatawagin. Pero ang malinaw dito, mga kapatid, tatawagin. Tuloy natin ang basa. Anong katunayan na patunay doon sa pangatlong bahagi? Sa 1:6 ng same line, ay mayroon akong ibang mga tupa. In his time, tupa, eklesiya, na hindi sa kulong ito. Tama naman. Diba? Meron tupa siya, ang ating Panginoong Yusya, mananampalataya, hindi sa kulungan ito. Hindi kasama dun sa ikalawang bahagi na nahula ni Zacarias, hindi po. Ano ang dapat nating mapansin, mga kapatid? Gaano man karami ang tawagin ng ating Panginoong Diyos. Linawin nga natin, ano ba yun? Basahin natin sa Mateo 22:14. Ano naman ang naging pahayag ng ating Panginoong Yusya? Pagkatapos nito'y sinabi ni Yusya, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ano ibig sabihin? Maraming tatawagin. Pero yung sabi, lahat yan pipili, tatawagin pa lang. Ang pasubali ating Panginoong Yusya, tatawagin. Pero sa tatawagin doon sa ikatlong bahagi, may pipiliin. May pagpipilian lang yung tatawagin. Ano naman po inihula ng Biblia patungkol sa hinulang ikatlong bahagi? We're getting to the meat of our lesson today, mga kapatid. Ano naman inihula ng Biblia patungkol sa hinulang ikatlong bahagi? Basahin po natin. Isaiah 24:15-16. Ganito po ang ating mababasa. Kaya, luwalhatiin ninyo si Yahuwah sa silanganan, sa makatid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduludulang bahagi ng lupa, ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid, ngunit aking sinabi, namamatay ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil, manggagawang hindi tapat, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa ng may lubang kataksilan. Ano man po ang inihula ng Biblia patungkol sa tatlong bahagi? Sabay magtataksil. Sino mangunguna? Yung mga manggagawa. Sino yung manggagawa? Yung manggagawa ng Diyos, sabi ng Biblia. Yung mga ministro. Tulad din ng naunang eklesiya. Ang pagtalikod, pinanganuhan din na nadilirato na nangangasiwa sa eklesiya. Ano ba ang layunin ng pagkakatawag dito sa ikatlong bahagi? Ano ba ang layunin? Ano ba ang purpose nila? Bakit sila tinawag? Nandiyan sa talata. Luwalhatiin si
Yahuwah. Sa makatid bagay, ang pangalan ng Panginoon. Anong pangalan ng Panginoon? Yahuwah. Ang sabi na, luwalatin. Hindi sinabing kutsain. Ikinukutsa nila eh. Ganun yung palang kitang-kita natin. Magtataksil ito sapat hindi nila tinupad yung layunin ng pagkakatawag sa nila. Paano po natupad ang patataksil nitong mga manggagawa? Basahin natin sa Isaiah 42:8, ganito po nakasulat. Ako, si Yahuwah, iyon ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o ang akin mang kapurihan. Paano po natupad yung pagtataksil nitong mga manggagawa, yung mga ministro, yung liderato, yung nangangasiwa sa eklesiya ngayon? Nagtaksil sila sa pamamarang ibinigay nila yung kaluwalhatian at kapurihan ni Yahuwah ng pangalan ni Yahuwah sa iba. Ano? Yun ang pagtataksil. Ibinigay sa iba ng mga taksil na manggagawa at liderato yung kaluwalhatian, yung kapurihan ni Yahuwah, na sabi ni Yahuwah, hindi niya ibibigay sa iba. Kaya ang tanong mga kapatid, manggagawang taksil, mga ministrong taksil, bakit mo ipinimigay yung kaluwalhatian ni Yahuwah sa iba? Hindi naman niya ipinamimigay eh. Bakit mo ipinamigay? Yun ang pagtataksil ninyo. Ano ang tawag na Yahuwah sa mga nagbigay ng kaluwalhatian na nauukulan sa kanya? Anong tawag niya doon? Tuloy pa natin basa Isaiah 48:11. Alang-alang sa akin. Alang-alang sa akin. Aking gagawin iyon. Sapagkat paanong lalapastanganin ang aking pangalan at ang kaluwalhatian ko sa kaibay hindi ko ibibigay. Anong tawag ni Yahuwah doon sa mga nagbigay ng kaluwalhatian na nanaukulan sa kanya? Ang sabi niya, mga lapastangan kayo, mataksil kayo. Kaya tama lang pagkakasabi ng hula, magtataksil yung mga tinawag sa malayo sa silangan. Pero siyempre may exception. Yung kapurihan, yung kaluwalhatian na sinabi ni Yahuwah, hindi niya ibibigay sa iba. Yun ay katumbas ng tuwirang paglapastangan. Kaya to make it simple, mga kapatid, di ba? Nadinig niyo which part of the word no did you not understand? Sabi wag eh. Bakit ginawa mo? Bakit nilabag mo? Alam niyo mga kapatid, yung kaluwalhatian ng Diyos, kasi we don't stop and think about it. Yung kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid, yun ay walang kapantay na kadakilaan. Yun ay walang kapantay na karangalan. Yun po ay eksklusibo lang. Sa Kanya lamang, wala na po sa iba. Wala na po. Kaya sabi, hindi ko ibabahagi. Kaya sa mga Diyos-Diyosan, hindi. Akin niyang karangalan yan. Akin niyang kapurihan na yan. Bakit niyo ipamimigay sa iba? Bakit sinabi ni Yahuwah, yung nabasa ng talata, yan lang po ang katibayan na siya lamang po ang tunay na Diyos at wala na pong iba. Wala na ibang nilalang na makakatanggap ng pagsamba, karangalan, na sa Kanya lamang po inuukol. Wala po. Anton, paano nagpatuloy? Yung kataksilan nitong mga manggagawa, itong mga ministro, itong liderato, yung pangangasiwa na yan sa pagbibigay ng kapurihan at kaluwalhatian. Paano nagpatuloy yung kanilang kataksilan? Basahin natin sa next slide, please. Sa Pahayag 22:8 at 8:22. Akong si Juan ay nakarinig at nakakita sa lahat na ito. Matapos kong marinig at makita lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya sambahin. Ito na. Ngunit sinabi niya, huwag mong gawin yan. Ako may alipin tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng mga sumusunod sa mga salita sa aklat ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Paano po nagpatuloy yung kataksilan ng mga manggagawa, yung kataksilan ng mga ministro, yung liderato, yung nangangasiwa sa pagbibigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating Panginoong Yahuwah? Hindi pinigilan. Hindi sinaway. Hindi sinansala. Yung pagbupuri, ibinigay sa, huwag mong gawin yan eh.
Wag, pare-pareho lang tayong tagapaglingkod kayo. Ang sabi sa ang Diyos lamang po, siya walang po ang ating sasambahin. Nakita niyo patin, mula sa una hanggang katapusan, sino lang po dapat sambahin mga kapatid? Iisa lang. Sino? Siya walang po. Hindi na pinigilan eh. Pati na yung tumanggap ng papupuri mula sa mga taksil ng mga manggagawa, mula sa taksil ng mga ministro, ay hindi rin siya nanaway eh. Hindi rin siya nagsasala. Natutuwa pa nga eh. Di po ba? Ah, let's step back a bit. Okay? Naalala niyo pa yung Mateo 28:18 patungkol sa ating Panginoong sa kanya ibinigay yung lahat ng pamamahala sa lupa at sa langit. Tagapamahalang pangkalatan. Kung isipin niyo, kinuha na niya yung posisyon para maging tagapamahalang pangkalatan. Aba, hindi pa tumigil eh. Ano pa? Kinuha pati yung kalulatian, kinuha pati yung naukol na pagpupuri sa ating Panginoong Yahweh. Hoy, doesn't stop. Tanyo? Yan ba yung matatawag yung katapatan o kataksilan kay Yahweh? Ano, mga kapatid? Ano ang kahinatnan ng mga hindi magpuri, nagparangal sa Diyos? Same slide, sa Roma 1:21-22. Ganito po ang ating mabasa. At kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Nagmamarunong sila pero lumilitaw nila na sila'y mga mangmang. Ano po ang kahinatnan ng mga hindi nagpupuri, hindi nagpaparangal sa Diyos na nauukol lang sa Kanya? Sabi, mapupuno sila ng kadiliman. Magiging hangal, magiging baliw sila sa kanilang pag-iisip. Makita mo, nagmamarong sila pero lilitaw yung kanilang kamangmangan. Paano nangyari na sila'y nagkaroon ng madilim at hangal na pag-iisip? Paano nangyayari na lilitaw na sila nagmamarong pero lalabas na sila'y mangmang? Sa awit, same slide. Basahin natin. 46:3, huwag kayong magtiwala sa mga makapangyarihang tao o kanino man dahil sila'y hindi makapagligtas. Paano nangyari na sila magkakaroon ng madilim na pag-iisip? Nagmamarong sila pero mangmang pala? Hangal sila sa kanilang pag-iisip? Ay nagtiwala sila sa tao. Sinong tao? Yung tao na nakatulad nila na hindi makapagliligtas tulad ni Yahuwah. Ba'y tulad din, di ba? Ng bayang Israel na nabasa natin kanina, gumawa sila ng gintong guya. Ano sabi na? Ikaw ang Diyos namin. Iniligtas mo kami. Inilabas mo kasi ito. Totoo ba yan o hindi, mga kapatid? Hangal na pag-iisip. Marunong ka pero mangmang ka. Madilim ang pag-iisip mo. Ano ang naghihintay sa sino man na tumitiwala sa tao na hindi naman makapagliligtas sa kanya? Ano? At magiging dahilan ng kanyang pagkakaiwalay kayo. Kita niyo, maiiwalay kayo. Basahin natin sa Jeremias, same slide, 17:5. Ganito ang sabi ni Yahuwah, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay kay Yahuwah. Ano naghihintay sa sino man at nagtitiwala sa tao na hindi naman makapagliligas tulad ni Yahuwah? At magiging dahilan pa na kanyang pagkakaiwalay kay Yahuwah. Ang sabi, sumpain. Sumpa ang habot sa iyo. Hahabulin ka ng sumpa. Kaya yung ganyan, nagpupuri doon sa hindi kay Yahuwah. Ang sabi nga, you are treading on a very dangerous ground. Matindi yan, mga kapatid. Hindi malit na bagay kay Yahuwah. Yung makapangyarihan sa Diyos, ng Diyos, sabi niya, susumpain ko kayo. Bakit ka? Pag nagtiwala kayo sa tao na hindi naman makapagligtas sa inyo, na tulad ko, hinihiwalay ninyo yung puso nyo. Paano away sa akin? Ano ang naging pahayag ng Apostol Pablo? Doon po sa manatiling tapat kay Yahuwah. Basahin po natin dito sa Roma
Sa next line. There you go. 11:2a. Ano po to? Basahin po na sa translation Tagalog. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang, kasi hindi itinakwil ng Diyos yung kanyang piniling bayan na kanyang nakikilala na noon pa man. Ngunit ano ang tugon sa kanya? Iningatan ko para sa aking sarili ang 7,000 lalaki na hindi lumuhod kay Baal. Gayon din naman, sa kasalukuyang panahon, Apostol Pablo ang sasalita, sa panahon ng Yahushua, gayon din naman, sa kasalukuyang panahon, ay may natitira pang isang labi, isang maliit na minoryang sumasampalataya ayon sa mapagpalang pagpili ng Diyos. Ano po naging pahayag ng Apostol Pablo sa manartiling tapat kay Yahuwah? Sabi ni Apostol Pablo, mayroong pinili si Yahuwah. Yung pinili niya, bayan niya yun eh. Makita nyo, yung pinili ni Yahuwah, noon pa kilala na niya. Noon pa kilala niya, kaya hindi niya itinakwil. Kung papansin niyo ang bayan ng Israel, paulit-ulit sumasamba sa ibang Diyos. Diyos na iba-ibang mga bansa. Pinagagalit, galit na galit si Yahuwah eh. Pero sa kabila ng mga kapatid, may natitirang maliit na grupo. Yung maliit na grupo yun, mananatiling mananatiling tapat kay Yahuwah. Kaya sabi, may matitira pa sa labi. Maliit. Minoryang sumasampalataya. Na tulad ng paninindigan ng 7,000 na Israel. Yung 7,000 ng bayan ng Israel. Aba, nung panahon ng propeta, inalaan niya 7,000. Anong meron sa 7,000 na itinabi, na ibinukod ni Yahuwah? Sabi, hindi kailanman yumukod kay Baal. Yung kaunting labi, hindi sila naglingkod sa ibang Diyos. Nanatili sila tapat kay Yahuwah mula sa kanilang tipan hanggang sa kanilang panahon. Kaya sabi ng Diyos, pinangangalagaan nila nung mga tapat kay Yahuwah, isang Diyos lamang ang kanilang sasambahin. Sino itong tinutukoy ni Apostol Pablo? Nasa kasalukuyang panahon ay may natitira pang isang labi, isang maliit na minoryang sumasampalataya. Sino po ito? Next slide. Isaiah 1:8-9. At ang anak ng babae ng Sion ay naiwang parang balag, isang ubasan, parang pahingan sa halamanan ng mga pipino, parang bayang nakukupkub. Kung hindi nag-iwan sa atin ng napakakaunting labi, ang Panginoon ng mga hukbo, naging gaya sana tayo ng Sodoma, naging gaya sana tayo ng Gomora. Sino po itinutukoy ng Apostol Pablo na sa kasalukuyang panahon ay may natitira pang isang labi, isang maliit na minoryang sumasampalataya? Sino po yung mga kapatid? Yung napakakaunting labi sa ating panahon. Isang maliit na minoryang sumasampalataya, kaya tinawag na napapakaunti. Ano ang batayan ng pagpili ni Yahuwah doon sa mga napasama, doon sa napakaunting labi? May batayan po ba yung mga kapatid? Basahin natin, same line, sa Roma 8:2, ganito mababasa. Sa Tagalog po, hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang piniling bayan na kanyang pinili noon pa. Ngunit ito ay sa pamamagitan ng biyaya, hindi karapat-dapat na pabor ng Diyos. Hindi na ito batay sa mga gawa, kundi ang biyaya ay hindi maging kaloob, kundi gantimpala. Kaya Roma 9:15-16, tuloy po natin. Sapagkat sinabi niya kay Moses, mahabag ako sa gusto kong kahabagan. Si Yahuwah po yan. Maawa ako sa gustong kaawan. Kung ganoon, ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa kagustuhan ng tao o sa paggawa niya ng buti, kundi sa awa ng Diyos. Ano pong batayan ng pagpili ni Yahuwah doon sa mga napasama doon sa napakakaunting labi? Malinaw ang sagot mo kaya. Yung pagpili niya, biyaya. Yung pagpili niya, hindi yung batay doon sa kung sino may gusto, kung sino may awa, hindi po. Ang pagpili niya, hindi ba siya yung ginawa ng tao?
Kasi sabi ng Biblia, may ginawang tao, binigyan ng ganitong biyaya, ay hindi biyaya yun, ano, gantimpala, reward yun eh. Hindi. Kaya sabi, pagpili, yung awa. Sino magpapasya ng bibigyan ng awa? Ang sabi ng Diyos, ako. Ako. Kaawaan ko yung gustong kaawaan. Kahabagan ko yung gusto kong habagan. None of us can decide for Yahuwah. Siya ang isang makapangyarihan Diyos sa lahat. Kaya sabi niya, ako magpapasya. Kaya sabi niya, yung kanyang pinili, hindi niya itinakwil. Noong paman, kilalan niya. Kilalan niya yung mapapasama doon. Napakauting labi. Bakit? Alam niya mananatiling tapat sa kanya yon. Kaya tulad noon ng panahon ni Elias, lagi pang minalabi. Kita niyo, yung pattern, iniingatan niyo ng Diyos. Bakit? Kanya yun eh. Sa kalakitan meron ka hindi mo iningatan. Mas lalo ng panumpang iyo. Kanya, ibinubukod niya eh. Kasama doon yung napakauting labi. Iniingatan niya ang Diyos. Kaya nilinaw, kakaunti lang ang maligtas. Basahin natin. Saan ba yan? 9:27. Basahin po natin. Una, tungkol naman sa mga Israelita, sinabi ni Propeta Isaias, kahit na maging kasing dami panambuhangan sa tabing dagat, ang lahi ng Israel, kakaunti lang sa kanila ang maligtas. Anong pahig na Apostol Pablo? Ay kahit marami. Natulad ng buhangin sa dagat. Tapatan eh. Direkta. Marami man yan. Pero kakaunti lang ang maligtas. Yan ang proof. Yan ang katibayan. Yung pinili natin Panginoon na napakauting labi. Kasama tayo doon sa ililigtas. Kung mananatili tayo tapat, kung mananatili tayo, iisa lang po ang Diyos na ating kilalanin, iisa lang Diyos po natin ating sasambahin at papapurihan. Kaya, ano ang pagkakataon? Ang ibinibigay ni Yehova sa sino man upang magtamo ng biyayang kaloob ni Yehova. Basahin po natin sa next slide. Sa 1 Samuel sa 7-3 o 7:3, ganito po ang ating mabasa. At nagsalita si Samuel sa buong sambayan ng Israel na nagsasabi, kung kayo'y babalik kay Yehova, na buong inyong puso, ay inyong alisin sa inyo ang mga Diyos na iba at ang mga Astaroth. At hindanin nyo ang inyong mga puso kay Yahuwah. At sa Kanya lamang kayo maglilingkod at ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Filisteo. Anong pagkakataon ay binibigay ni Yahuwah sa sino man upang magtamo ng biyayang kaloob ni Yahuwah? Sabi niya, abay, igalang mo yung tipan. Hindi pinakakatipan ni Yahuwah sa kanyang bayan. Sa simula't sinula, igagalang mo yun. Anong tipan ulit? Sasambay mo lamang si Yahuwah. Si Yahuwah lang pong papupurihan mo. Kaya magbabalik kayo ng buong puso, yun ang kailangan. Pero aalisin mo yung ibang Diyos na pinapupurihan mo at iniidolo mo. Kaya kung sino man sa ating mga nakikinig ngayon, alisin nyo ang pag-idolo doon sa inyong namumuno para makapagbalik loob kayo sa ating Panginoong Yahuwah. Ano isang paraan ni Yahuwah para magbalik loob ang tao? Nakilalanin ni Yahuwah, nakilalanin si Yahuwah na iisang Diyos lamang. Iisang Diyos na dapat parangalan. Ano isang paraan? Basahin natin sa Ezekiel. Sa kanyang 14:2-5, sinabi sa akin ni Yahuwah, anak ng tao, ang mga taong yan ay nagmamahal sa mga Diyos-Diyosan na siya nagtulak sa kanila sa pagkakasala. Nakita nyo? Pag sumamba ka, liban kay Yahuwah, itinutulak ka sa pagkakasala. Tuloy pa. Kaya hindi ako makapapayag. Humingi sila ng payo sa akin. Sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoon Diyos. Nagsasabi. Ang sino mang Israelitang nagmamahal sa mga Diyos-Diyosan na siya nagtulak sa kanya sa pagkasa at pagkatapos humingi ng payo sa isang propeta, ay tuwirang kung sasagutin sa pamamagitan ng parusang nararapat at ayon sa dami ng kanya mga Diyos-Diyosan. Gagawin ko ito para magsibalik sa akin ang lahat ng Israelitang lumayo sa akin dahil sa mga Diyos-Diyosan nila. Ano isang paraan ni Yahuwah para po magbalik loob ang tao na kilalanin muli na si Yahuwah lang po ang isang Diyos na dapat parangalan? Sabi, pag tumawag sila,
Anong gagawin niyo? Sasagutin ko. Sasagutin ko. Pero sagot ko ano? Parusa ang sagot ko sa nila. Parusang nararapat sa kanila. So kadami, kung kasindami nung kanilang Diyos-Diyosan. Anong dahilan? Bakit ginagawa ni Yahuwah na sasagutin ng parusa yung kanilang pagtawag? Asa gagawin ko ito para magsibalik sila sa akin. Pag pinurusahan, magigising ang tao. Mamumulat ang tao. Teka muna, anong nangyayari? Paano kaganito ang aking buhay? Pinabayaan ko pala si Yahuwah. Nagkasala ako sa kanya. Iba ang kinilala ko na binigyan ng papuri. Mamumulat ang kanilang mata. Alam nyo, psychological sa tao eh. Pag nahirapan na, dumadaan na sa kahirapan, nagsisimula mag-isip, ano nangyayari? Nagigising eh. Ganyan din ang mangyayari mga kapatid. Pagtawag, parusa. Alalahanin mo, iisa lang Diyos. Si Yahuwah lang po ang dapat nating samba. Kaya, bago po tayo magtapos mga kapatid, ano ang dapat nating ipanalangin? Para sa mga taong nalayo kay Yahuwah. Kasama na diyan po yung ating mga mahal sa buhay. Sa bahayan, mga malapit na kamag-anak. Ano? Basahin po natin sa unang hari, same slide. 18:36-37. Nang oras ng paghandog, lumapit si Propeta Elias sa altar at nanalangin. Sinabi niya, Yahuwah, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, patunayan niyo naman sa araw na ito na kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito ayon sa utos ninyo. Yahuwah, dinggin niyo po ako para malaman ng mga tao na kayo, si Yahuwah ang Diyos, at nais niyo silang magbalik loob sa inyo. Ano po ang dapat nating panalangin para sa mga taong nalayo kay Yahuwah? Nabulag sa pagtataksil ng kanilang liderato? Sabi, manalangin tayo. Makiusap tayo. Bakit? Tandaan nyo, kaawa ng Diyos, yung gusto niyang kaawaan. Magbibigay siya ng biyaya. Tayo nakatanggap ng biyaya. Tayo nakatanggap ng awa. Galing kay Yahuwah. Bakit? Hindi natin alam mga kapatid. Pero magagawa lang natin, ipinalangin din natin sila. Nakaawaan din sila mga kapatid. Bigyan din ng biyaya, tulad ng biyaya na ipinagkaloob sa atin. Mahirap bang gawin yung mga kapatid? Na manalangin, tumawag? Hindi po eh. Para sa ating mga mamata sa Yahusya, bahagi na po natin ang buhay natin. Sa umaga, sa hapon, sa gabi, maghapon, tumatawag tayo, nagpapasalamat tayo kay Yahuwah. Humihingi tayo ng tawad, humingi tayo ng ating kailangan. Kaya isasama natin sa ating panalangin na yung ating mga kamag-anak, ating mahal sa buhay, makakilala, makaunawa na si Yahuwah lang po ang dapat nating pagtapatan, si Yahuwah lang po ang dapat nating sambahin, papurihan sa buong panahon po na ating buhay. Yan po ang ating pag-aaral ngayon. Tumayo po kayo at tayo po ay manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos, Yahuwah, na makapangyarihan Diyos sa lahat. Narito kami sa harapan mo. Nagpapasalamat kami sapat ipinakita mo sa amin ang awa mo, ang biyaya mo. Sa totoo, hindi namin alam kung bakit nagpasya ka na tawagin mo kami, napiliin mo kami. Sapat, pulos kami na maraming pagkakasala. Madumi kami, Ama. Alam mo yun, alam mo yun. Sa aming puso, nagkakasala kami sa iyong parati. Pero may nakita ka sa amin. Naawa ka sa amin. Binigyan mo kami ng biyaya. Sapat, alam mo, tapat kami sa iyo. Hindi ka namin ipagpapalit sa iba. Kung paano kami tinuruan ng aming mga magulang na ikaw lamang po ang isang Diyos na dapat nang sambahin. Ganun din po ituturo namin sa aming mga anak. Ikaw lang po ang aming pagtatapatan namin, Ama. Ikaw lamang. Hindi ka po namin ipagpapalit sa iba. Ikaw po ang bibigyan namin ng prioridad sa aming buhay. Uunahin ka po namin, Ama. Pangako po namin sa iyo. Sa amin lang po, Ama, kapag kami nabubuhay,
Binibigyan mo kami ng buhay at lakas. Magkaroon sana ng kabuluhan ang araw-araw pamumuhay na kami parating nakaugnay sa iyo, na kami parati mong inaalala. Lalo na sa panahon ngayong panahon ng kagipitan, marami sa amin ang sumusuong sa maraming pagsubok, iba't ibang alam. Mamibigat naman namin. Ama, nakikiusap kami sa iyo. Huwag mo sana kaming iiwan. Huwag mo kaming hihiwalayan. Sapagat mahirap nang mabuhay sa mundong ito. Maliligaw kami. Kaawaan mo kami kung paano kami kinawa ng una pa. Manatili po sana ang awa mo sa amin sa araw-araw po ng aming pamumuhay. Nilalapit po namin sa iyo ang aming mga kamag-anak, ang aming mga mahal sa buhay. Wala din naman kami magagawa. Sapat kung kami napasama doon sa napakaunting labi na kumikilala sa iyo. Ito'y awa mo lamang po. Ito'y biyaya mo lamang po sa amin. Kaya nakikiusap kami sa iyo. Maaari po ba kaawaan mo din sila? Bigyan mo din silang biyaya na nararapat sa kanila. Makapagbalik loob sila at makilala nila na ikaw, isang Diyos po, na ikaw, Yahuwah. Antipan namin sa iyo ang pangako namin sa iyo na kami magtatapat sa buong panahon ng aming buhay. Gawin mo sanang biyaya ang pagsamba naming umaga. Ibigay mo sana ang aming hinihiling. Basahin mo sana sa aming puso, Ama namin. Kung ano man ang makabubuti sa amin, ipinauubay namin sa iyo. Ang sa amin lang, itawid mo lang kami payapa sa araw-araw. Huwag mo kaming kalilimutan. Bantayan mo kami parati, Ama. Huwag mo kaming ihiwalay sa pangako mo, sa biyaya at awa mo sa araw-araw. Ganap ang aming pag-asa na dininig mo po ang aming maraming pakiusap sa iyo. Babasbasan mo po kami. Bibigyan mo kami ng pusong matatakutin at masunurin po sa iyo, Ama namin. Ang lahat pong ito'y aming hiniling, Ama, sa tanging karapatan po lang at pangalan ng aming Panginoon at pagligtas, Panginoon po namin Hesus Kristo po. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu sumaatin nawang lahat mula ngayon at pagpakailanman. Amen. Mga kapatid, nasa script po natin yung paalala. It's Growing Up Yehusian. It's a YouTube short. I think it was designed para madali po maintindihan ng ating mga bata, nating mga anak, upang sa bata lang pagkaisip, matamnan na po sila yung tama at tunay na pananampalataya. Okay po? At alam natin, yung sa talata nakalagay, manalangin po tayo sa Diyos sapagkat sila man nakakaalam na nangyayari sa mundo natin ngayon. Pero kung papansin niyo mga kapatid, inihahanda ng tao doon sa darating na 7-year tribulation. Pero tatandaan nyo, bago pa mangyari, ano po mangyayari muna? Yung rapture. Kaya malapit na po ating hinintay. Sana po wala po sa atin na mahiwalay pa. Parati po tayo manalangin mga kapatid sa lahat ng pagkakataon. Yan po ang ating misyon sa umaga. Have a great weekend po mga kapatid. Salamat po. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia.
ipagtanggol ang